Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po muli si Brother Luis ng Siyalap na Botas, ang magbabahagi ng salita ngayong araw. At ngayon po ay nasa ka-42 ng yugto na tayo ng CLF 40 Days Prayer and Fasting for the Nation. At meron po tayong tema na to be committed unto the Lord. Ngayon po, aking ibabahagi kung ano nga ba yung mga commitments ko sa gawain ko para sa Lord. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito at muli ako makakapagbahagi ng iyong mga salita. Dalangin ko po na alisin nyo yung mga gawa ng kaaway upang sa gayon, hindi mga nagumpay yung kaalaman na nagmumula sa mundong ito, kundi ang tanging mga ibabahagi ko lamang ay ang iyong mga salita at nagmumula sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga makakapakinig nito ay kapulutan ito ng aral at maaari nilang magamit ito sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Muli, dalangin namin na ikaw ang maging sentro ng buhay ng bawat isa at ng topic kong ito. At muli, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo ang mataas sa papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And, ngayong araw po ito ay gagamitin ko ng isang oportunidad upang sagutin yung mga katanungan ng mga kaibigan ko na ano nga ba yung isang itinilaga ng Panginoon? Siyempre, sasagutin ko to sa pang-personal kong opinion or pananaw sa isang itinilaga ng Panginoon. Bago yan, makibuklat muna po tayo sa Aklat ng Mateo 16, versikulo 24. At sinasabi dito na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yung sarili ko pong pananaw is tulad din dito sa Bible na to na kailangan talikdan natin yung ating sarili. Na talagang hindi na natin gagawin yung mga bagay na ginagawa natin noon na hindi nakakalugod para sa Panginoon. Or yung mga bagay na hindi nakakatulong sa paglago natin bilang isang Kristiyano. At alam naman natin na wala naman talagang perpekto. At ang gawa ng kaaway, nandyan lang yan. Maaari natin idalangin or maaari natin gawin na iwasan yung mga gawa nito. At gawin na lang natin yung mga bagay na nakalulugod para sa ating Panginoon Diyos. Isa na dito yung magpakalalim tayo sa salita ng Diyos sapagkat ang mga salita niya ang siyang magiging gabay natin sa pang-araw-araw. At naway maging ilaw at asin tayo sa ating mga makakasalamuha at magbahagi tayo ng kanyang salita. Upang sa gayon, mabahagi natin yung pag-asa na ninanais ng napakarami pang tao na hindi nakakapakinig ng kanyang mga salita. Siyempre po, bilang nagbabahagi ng salita, ibabahagi ko rin yung mga personal na karanasan ko sa Panginoon Diyos at kung paano ako nanatili gayon man sa kabila ng napakaraming tukso sa paligid ko at napakaraming pagsubok na dumaan sa akin at mas pinili ko pa rin manatili sa Panginoon Diyos. Ngayon po, maibabahagi natin yung nangyari sa ating kahapon na binigyan po tayo ng isang napakagandang offer sa trabaho na pinag-a-applyan ko na ang unang offer nila is 5 years contract. Pagkatapos, kasabay nito na ino-offeran din ako ng meron itong kasama. Ngayon po, akin din ibabahagi yung pang-personal kong karanasan na at kung paano ako nananatili sa Panginoon Diyos. Ayun po, nagkaroon po ako ng isang interview kahapon na kung hindi siguro ako Kristiyano, marahil tinanggap ko na yung gantong offer. Sapagkat napakaganda talaga ng offer ng mundo. Ngunit, ang lahat ng ito ay may kapalit. At yung kapalit na yan ay
ang hirap gawin para lang masunod. Kahapon po, na-operan po tayo sa ina-apply kong trabaho na 5 taong kontrata na may kasamang bahay at lupa't sasakyan at meron pong monthly salary na 50,000. Ngunit taliwas po ito sa ating gawain. Kung kaya't mas minabuti ko na hindi ito tanggapin or kanselahin ito. Opo, bilang tao, napakahirap tanggihan yung mga ganung bagay sapagkat nasa iyo na lahat. Hindi mo na po problemahin yung trabaho mo na saan ka papasok, paano yung pag-a-apply mo. Meron ka ng 5 taong kontrata, 5 taong ka ng stable dun sa trabaho mo. Pangalawa, hindi mo na po problemahin yung pangangailangan mo sa upa ng bahay kasi magkakaroon ka na ng sarili mong bahay na nakapangalan sa'yo. Hindi mo na po problemahin or hindi ka na mamumblema araw-araw papasok sa trabaho kasi nagbibigay din sila ng sasakyan pang transpo mo or sarili mo ng sasakyan na galing sa kumpanya. At pangatlo, hindi mo na po problemahin yung sahod mo. Siyempre, alam naman natin na napakalaki ng halaga ng 50,000 kada buwan. Diba? Pero bilang ako na din bilang isang Kristiyano, kung titignan natin or kung titignan ko, napakahirap tanggian ng binibigay ng mundo. Pero tulad ng sinabi ko, nanatili ako sa pananampalataya ko. Sapagkat alam ko na yung mga bagay na yun ay may kapalit. At yung kapalit na yun, nung sinabi nila sa akin, ang bigat. Nung una, ang bigat tanggapin. Kasi bakit napakaganda, bakit biglang napakahirap ng kapalit. Na ang kapalit is yung papasok ka ng Monday to Saturday mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang isang tagasunod din ng Panginoon at bilang nagagamit na rin ng Panginoon na nagbabahagi ng salita, hindi na po appropriate yung ganong oras ng pagtatrabaho kasi apektado na po yung mga gawain sa Panginoon Diyos. Isa na po dito yung Bible Creed na ginagawa po namin sa Nabotas. Ganun din po yung prayer meeting. Kung ganun naman po ang oras ng uwi, paano pa po ako makakahabol sa gawain? Di po ba? So, doon pa lang po, nasabi ko na ang bigat, may kapalit kagad. Kasi alam naman natin na susubukin talaga tayo ng kaaway. At hindi yan magbibigay sa atin ng hindi ka nais-nais. Lagi natin tatandaan na ang pagsubok ng kaaway, laging dala-dala niyan yung tukso. Siyempre, kung hindi rin po ako nagpapakalalim sa salita ng Panginoon Diyos, marahil natukso na ako ng ganong bagay. Ano ba naman po ba ang hindi matutokso sa ganong offer na may 5 taong kontrata ka na, may bahay at lupa, sasakyan, may 50,000 ka ng sahod, buwan-buwan? Di mo pa siyempre kapag may ganong offer ka, kung hindi ka Kristiyano or hindi ka naglilingkod sa Panginoon Diyos, tatanggapin mo na. Wala ka nang paproblemahin. Wala nang problema, nandun na lahat. Kaya nang isolve kasi may pera ka na, may bahay ka na, kompleto na, nasa iyo na lahat. Pero syempre, sa akin pa rin po, pananaw ko bilang isang Kristiyano, masigit dyan yung kayang ibigay ng Panginoon kong buhay na aking pinaglilingkuran. Sapagkat napagtagumpayan niya na yung mundong ito. Kung kaya't napakadali kong tanggihan yung ganong offer. Sapagkat alam ko na kapag inuna ko ang Panginoon Diyos, masigit yung mga matatanggap ko na pagpapala nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At hindi lang naman po ako, kundi kayo rin pong mga nanonood na alam naman natin na kapag inuna natin ang Panginoon Diyos, wala siyang kayang hindi ibigay para sa atin. Paano ko nga ba pinaplano na lumago ng mas malalim sa aking pangako sa Panginoon? Siyempre una, bago ko siya pinlano, bago ko nangako sa Lord, nangarap muna ako
nakasama ko siya. Sa pangarap ngayon, sinubayan ko ng paniniwala. Naniwala ako na kahit saan man ako pumaroon, ano man ang ginagawa ko, kasama ko ang Panginoon Diyos. At yung pangatlo po na aking ginagawa madalas na tinatalikuran ko po talaga yung mga hindi nakakatulong sa paglago ko bilang isang Kristiyano o yung mga nagiging hadlang sa gawain ng Panginoon Diyos. Kung yung mga nasa militar nga po, sinasabi nila, obey first before you complain. Bakit hindi natin gawin yon bilang isang Kristiyano? Sundin muna natin ang Panginoon Diyos bago tayo magreklamo. Isa rin po sa naging plano ko yung pag-aaral ng salita ng Diyos na akin na rin po napagtagumpayan ng nakaraang Nobyembre. Nakapagtapos na po kami ng Arts and Theology. At hindi naman po natatapos doon na hindi porket nakapagtapos na tayo sa pag-aaral, malalim na tayo, kundi araw-araw pa rin po tayong dapat magpakalalim sa Panginoon Diyos. Araw-araw natin pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. Upang sa gayon, sa mundong ito ay magiging ilaw at asin tayo at magpalakasan tayo sa ating mga kasama sa sambahang ito. Sundin natin yung mga itinilaga ng Panginoon Diyos. Nandyan po yung mga kapastoran natin, mga leaders natin na dapat nating sundin. Magpasakop po tayo sa kung anong iniutos sa atin ng Panginoon Diyos. At gamitin natin yung mga talento na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos kung paano natin ibabahagi ang kanyang mga salita. Sapagkat alam natin, napakarami pang tao ngayon na nagnanais ng kanyang salita, na iniisip ng karamihan na wala na silang pag-asa. Ngunit hindi pa nila nakikilala ang Panginoon Diyos. Isa na rin dyan yung mga nagsasabi na, kilala ko ang Panginoon Diyos, naglilingkod ako sa Panginoon Diyos. Araw-araw akong nagsisimba sa Panginoon Diyos. Ngunit lumuluhod sila sa gawa ng isang tao. Maaari po natin silang matulungan sa maliit na bagay na pagpapakilala or pagbabahagi lamang ng salita ng Panginoon Diyos. Nakakalungkot man pong isipin, napakarami pa ang magagawa natin kapag inuna natin ang Panginoon Diyos. At napakarami pang taong matutulungan natin. At maaari tayong gamitin ng Panginoon Diyos para ibahagi ang kanyang mga salita. At ngayon din po, paano ko nga ba hinihikayat ang ibang tao na manatili sa salita ng Panginoon Diyos? Siyempre, kapag nagbahagi na po ako ng salita ng Panginoon Diyos, isa na dito yung hinihimay ko sa kausap ko or hinihimay-himay namin yung mga salita ng Panginoon Diyos. Maaari ko po ibahagi dito yung mga na dinidisipulo ko po na hinahawakan ko ngayon. Bilang isang leader na rin po ng sambahan natin, pinapakita ko rin po sa kanila or nagiging halimbawa po ko sa kanila na kung paano ko napagtatagumpayan yung mga ginagawa ng kaaway at kung paano ako nananatili sa pananampalataya sa Panginoon. Alam naman po natin na may mga bagay talaga na ang hirap tanggihan, pero kapag inuna natin ang Panginoon Diyos at nagiging tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya, lahat ng bagay na nanaisin natin ay kaya nang ibigay o masigit pa sa ninanais natin. Isa na rin dito yung mga sinasabi ko sa mga mentees ko na wala naman ako sa kinalalagyan ko. Hindi ko mararating kung anong meron ako at hindi ako magkakaroon kung anong meron ako kung hindi ako naniwala sa Panginoon Diyos. Kung hindi ako sumunod sa Panginoon Diyos, kung hindi ako sumunod sa mga itinilaga ng tao sa simbahan natin, kung hindi ako sumunod sa mga leaders ko, marahil isa na ako sa mundo. Isa na ako sa mundo na nabubuhay, nagpapakapagod para kumita ng pera, para mabuhay. Dinalikuran niyo yung gawain ng Panginoon Diyos. Mas mahalaga yung pera kesa sa gawain ng Diyos. Mas mahalaga na mabuhay ka, na nagtatrabaho ka, na nakapag-provide ka. Dahil may magandang trabaho ka. Pero sa likod na to,
dahan-dahan mong pinapatay yung katawan mo. Pero, hindi yun yung plano ng Panginoon Diyos para sa atin. Kasi bago pa man ako dumating sa punto na yun, natutunan ko ng magpasakop. Natutunan ko ng makinig. Sumunod sa mga itinalaga ng Panginoon Diyos. Wala naman pong itinalaga ang Panginoon Diyos na ikasasama natin. Wala pong mga leaders na magsasabi sa atin na ikasasama natin. Tanging ginibigyan lang tayo ng gabay. Ginagamit sila ng Panginoon Diyos upang maging gabay natin sa buhay. Marahil maaari sila maging halimbawa sa atin kung paano yung mga nakaraang buhay nila or kung paano sila naging successful sa pananampalataya. Napakadali po kasing sabihin na successful ka na sa mundong ito kapag may pera ka. Pero, di ba alam naman natin na hindi? Sapagkat ang tunay na successful sa atin ay yung may Panginoon Diyos. At napakarami ko na rin pong nakitang tao na successful na. Especially yung mga leaders na nagagabay po sa atin. Yung mga leaders po natin na sila yung naunang sumunod. Sila yung may pagbabago na talaga na makikita natin mula sa wala hanggang sa nagkaroon. Sapagkat tapat ang Diyos. Ganun ko din po ibinabahagi sa mga mentees ko yung naging karanasan ko. Or kahit sa mga nai-invite namin para magbahagi ng salita, na nagsimula rin po ako sa wala. Nanampalataya po ako. Naniwala po ako hanggang sa ibinibigay na po ng Panginoon yung mga pangangailangan ko. Na inuuna ko po yung mga dapat gawin or mga gawain para sa Panginoon. At yung lahat ng pangangailangan ko, lahat ng naisin ko, kapag nakakalugod sa Kanya, ibinibigay niya. At hindi na po ganun kabigat sa akin na kapag hindi ko nakuha yung gusto ko, parang ang bigat-bigat na parang pinagdadamutan ako. Sapagkat alam ko yung mga bagay na kapag hindi inibinigay or hindi natin nakuha yung bagay, may plano, may mas maganda pang plano ang Panginoon Diyos. Matuto tayong magantay sa ibibigay niya para sa atin. Gayun din na kapag umiling tayo sa Panginoon Diyos, na bakit hindi niya ibinibigay, iba yung ibinibigay niya sa atin. Sapagkat alam ko na pag gumiling tayo para sa atin, okay na yun, the best na yun. Pero masigit yung kayang ibigay ng Panginoon Diyos. At hindi tayo bibigyan ng Panginoon Diyos na okay lang, the best lang. Sapagkat pag nagbigay ang Panginoon Diyos, yung pang matagalan, hindi yung konting ganito, nawawala na. Kasi kalakip nun, kailangan natin paghirapan. At hindi magbibigay ang Panginoon Diyos na hindi tayo handa sa bagay na yun. Ihahanda niya muna tayo. Kaya't matuto tayong manampalataya, manalig sa Kanya. At itoon natin parate sa Panginoon. Yung tingin natin. Huwag tayong tumingin sa kung anong kayang ibigay ng mundo. Sapagkat masigit ang kayang ibigay ng Panginoon. Yun lamang po. At marami pong salamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. At muli kami nakapakinig ng mga salita mo. Naway kapulutan namin ito ng aral. At gamitin namin sa pang-araw-araw namin buhay. At muli, Panginoon, dalangin ko yung kaisa ng puso ng bawat isa. Na magkaroon kami, Panginoon, ng malalim na pagkilala pa sa inyo mo. At turuan niyo po kami, Panginoon, na alisin, Panginoon, pa yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kami pa, Panginoon, kung paano pa namin tatalikdan yung aming mga sarili at kung paano namin papasanin ng sarili naming krus at sumunod sa inyo. At muli, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang maging sentro ng buhay namin, Panginoon, gayon din ng pamilya namin, Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, ang gawa ng kaaway ay hindi managumpay sa amin. Muli, ibinabalik namin sa inyo ang mataas na papuri pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mali, yun lang po. Marami pong salamat sa pakinig. Thanks and have a nice day po.